Dipolog sa naandan nanukat kita dinhi sa atong second home. Ang atong official venue Camila Hotel 1 ug ang Camila Hotel 2. Ang karong panahon ani kita karon sa ato ang venue ang function room sa Camila Hotel 2 sa Barangay Turno ning Dakbayan sa Dipolog. Alang sa atong mga live streamers at ipabalo diri sa ato pong mga naminaw karubuntaga nga nag-atang sa atong kapihan sa Dipolog nga very nice kayo ang ambience diri sa atong location. It's a beautiful setting. Dayon Christmas ang dating talaga. Dayon puno ta og decoration sa ato ang loyo. Namurtag nakatag-iya diri og party, no? Diri sa Camila Hotel 2 kay function room man ato ang official venue. It's always a party for us while interviewing our guests every Sunday. Kay daghan kay ta diri og lain-lain og setting, daghan kay mga decorations, naa ang mga plates, utensils. Ako lang i-picture out no sa mga naminaw karon sa radyo. Nindot kaya mo ang kuan kanang ang venue every Sunday. Salamat kayo sa namunuan tag-iya sa Camila Hotel 2 no. Og sa Camila Hotel 1 dito silang Joey, wapo to pasag dito na adayon ang mga mainit nga kape og ang tiyan ako. Dili pod okay ra kayo pero wapo kayang ambiance yun, I tell you. Sus, murag mi og nakabunal og Macau kanunay nakatag-iya og kuan ba kanana ang venue nga wapo kay sa nga tanan kanunay ang setup no. Di ba Tax? Hasta si Silbert pagsulod diri sa venue na shock kay uy, lain na po ang kuan sa venue din. Wapo kayo. It's party time. It's always a party time for kapihan sa Dipolog. O si Edgar, na-shock mo na siga iyang mga mata. Inano ito natakaroon, guy, no? Sa kapihan sa Dipolog. To God be all the glory. Kurat kaayos nga tanan. So, it's a beautiful Sunday morning here in Dipolog City. It's already November 27, 2016. Naana kita, naghinapos na kita sa tuig sa 2016. O sa naandan, ang kapihan sa Dipolog kanunay, nga maghatod kaninyo mga impormasyon, nga angay kamo nga masayod, no, ang katilingban. Kay kita, public affairs program man ta, public talk show man ta, so muna nga magpasalamat kita sa kanunay, sa labaw nga makagagahom nga mo'y naghatag nato og oportunidad, og higayon, og labaw sa tanan, naghatag nato sa ato ang precious life, no? Nga mo alagad kita nga mo serbisyo kita sa mga katawhan pinaagi sa information dissemination sa kapihan sa Dipolog. So, salamat kaayo sa tanan sa atong labaw nga makagagahom. And as usual, dili gyud ko pulan o pasalamat ining duha ka buok diri nga actually tulo ni sila 3 musketeers ni sila pero di man makita sa Facebook ang usa kay tuaman sa broadcast center si Danny Loo. Danny, sorry kay di kita magkita kada Domingo. Hinauton ta nga dili ta nimo pagngan sa kanunay ha. Dayon of course atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com sa atong live streamers all over the world. Hold on to your seats kay gwapo kay ato ang mga hisgutanan sa naandan karong Domingo ha. Salamat nga to kang Silbert Adriatico Dundoyano sa kanunay mo idagdala sa atong live streaming. Dayon uploaded sa YouTube. Click lang mo sa YouTube na diha ang kapihan sa Dipolog every week, no? Salamat kang Silbert Adriatico Dundoyano. Tanan na tong mga guests, tanan na tong mga discussions na diha sa kapihan sa Dipolog sa YouTube. Daghang salamat po sa nga to kang Silbert kay Expedito Taxi Lumba. Salamat kay Tax, no, sa nga may nagdala sa tingog sa kangina na to sa imong news broadcast, TXDR 981 AM o IFM 94.1. Daghang salamat nga Danny Luod, ang station manager na to sa DXDR, nga si Mr. Edgar Dagumo, ang ato ang forever nga nagtambayayong sa kapihan sa Dipolog kanunay sa plugging, si Mardy Libre, si Roger Manera, nandito silang Aileen, silang Joey Sahol, o daghanan pa nga mga maayo kayong mga kabubuton sa RMN, DXDR o IFM diri sa atong lalawigan sa Buanga del Norte. Thank you so much. O diri sa ato ang official venue, daghang salamat ngadto sa proprietor and owner of Camila Hotel 2 o Camila Hotel 1 kanunay nga nag-accommodate sa ato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan.
ang karon na diri si Kerwin to? Si Kerwin or si Charles to? Ang nag-serve na to karon. Kerwin to siya, no? Usay ma-confuse ko nilang duha. So anyways, daghan kay mga gwapo manggod ang taga Camila Hotel 2 function room. So anyways, thank you so much nga to sa manager diri sa Camila Hotel 2 nga si Ma'am Alma Cuenca. Daghang kayong salamat sa kanunay pag-accommodate ninyo dinhi sa ato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Dayon ako lang ni ipahibalo, Edgar, ang Hotel Camila ang ilang tarifa matud pa rooms rates ang single rooms 1,340 pesos, double standard 1,580 pesos, deluxe rooms 1,880 pesos, superior room 2,000 pesos, dayon business class 2,480 pesos with an additional person or bed 300 pesos each. So ari na mo diri sa Camila Hotel 2, ani adiri kanunay si Kerwin kano? Lagi. So mausay na sayop pagkuko si Kerwin Marindato, no? Salamat kayo sa imong dili po spelling sa lahi ba punto. So salamat kayo, no? Atong ipabot diri ang mga bisita karong butaga si Police Superintendent Jonathan Yabo sa Philippine National Police, ang Chief Investigator ni siya sa Camp Maxicayab, Dipolog City. Pinaagi usab ni Police Senior Superintendent Edwin Buenaventura Wagan. Daghang salamat OIC Provincial Director natos PNP sa Buanga del Norte sa imong pagpadala sa imong representative diri sa tong kapihan sa Dipolog karong buntaga. Salamat usab ni Ma'am Charis Yabo kay iyang ipaulman ang iyang minahal sa kinabuhi nga si Sir Jonathan Yabo karong buntaga. Ma'am Charis, good morning to you. Silang Sir Lambert, silang kinsa pa to diha, silang Briones, daghantang mga amigo diha sa atong Philippine National Police. Last Sunday, nahinang to bisita diri si Police Superintendent Lito Anday atong OIC Chief of Police sa Dipolog City. And of course, coming ang ato ang Assistant Regional Director sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, si Attorney Ronnie Delicana, o man si Provincial Chief Agent Jury Rucamura sa PDEA sa Buanga del Norte. So, makara ito mga guests na itong ipaabot karong buntaga, on the way na sila, on the family way, matod pang Edgar Soronda. Dayon, atong pasalmatan, atong mga sponsors, nga mo'y nagdala og kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Okay, guys, ako na i-acknowledge si Edgar Soronda, ay hadayon tamo pasalamat sa ato ang mga sponsors karong buntaga. Ay, good morning ngadto kang Alfonso Ponce atong panelist nga Info Center Manager sa Philippine Information Agency. Nagkuan siya karon, nagmonitor siya karon unsaon taman nga kuan man kuno sa to namurag dahig siya o naunsa ba to basta kay get well soon diha Ponce naminaw siya karon basta wala diri malibakan jud, no? So good morning ato kang Inday ang iya ang pinalangga nga asawa og mga anak diha sa barangay Minawog ning Dakbayan sa Dipolog ga monitor karon si Ponce Roda. Good morning. Guy, go ahead please. Okay, daghang salamat. Good morning sa itong mga sukid pabinaw sa kapihan sa Dipolog. Welcome once again. It's another Sunday edition sa kapihan sa Dipolog. Yung look at live. Dali na sa atong Hotel Camila 2. Dili sa function room. O mulintad kining ito nga sa alas 11. Entak na karong buntaga. So stay tuned. Don't go away. Stay where you are sa kapihan sa Dipolog. Sa RMN stations, ang DXDR of 94.1 IFM. Ewan sa atong live streaming sa www.rmn.webly.com. Atong pasalamatan ng atong mga sponsors nga sa kanunay nagpaluyo ng atong panag-uban sa atong tulmanon ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Well, of course, ang atong venue o ang Hotel Camila 1 nga under renovation pa kayo ng Sunburst, no? Hapit na siguro. May balik kita dito. Noon, nandun po sa basta Hotel Camila, it's either, no? Both of the Hotel Camilas in Dipolog are with good services and guwapo kayo mga amenities nindot kayo and the services of course. Ang atong pasalamatan nga ito na kang di pa dahil ato na itibayaon, no? Happy birthday, belated happy birthday ni Ma'am Virgie Pangaw ito ning ninas kasal nagsaulog si adong tawhan kagabi. Ayun, kuanpod. Karong birthday po sa iyang kapikas ng miliyon na silang kalibutan si Inaba Pangaw, birthday po kayo. Nasa activities din karong adlaw. Ayun, kuanpod kanang namurag mo greet lang ko happy wedding anniversary gahapon
ngadto kang Edgar Sorunda o kang Helen Sorunda, no? So wala nang imbitar, wala pansit. So happy wedding anniversary. Mao niya ilang ang setup na karon nga party. Hindi na kayo ta. Mami ini manuto ta pinagi ni Edgar Sorunda o kang Helen, no? Pag ito nga birthday sa uningan ko nasalbar ni hapon sa among wedding anniversary ni Milang. Tataw naman lawan kabalikikan sa Estados Unidos. Balik kasi. So, and belated happy birthday sa kato kang former First District Congressman Romeo Nonong Halusos na itong nakalabay ng adlaw. Happy birthday, Sir Nonong. Birthday. Sa mga nag-birthday. So, atong salamatan ang atong ikaingon, mga sponsors, kasi kanunay nagpaluyo na ito paligudas ito mga kapihan sa Dipolog. Well, ito, kauban ako ni gabi, datong acting governor sa Liligan sa Buanga del Norte. Dabarkads mo sila, no? Si Honorable Attorney Acting Governor Attorney Sinino Angeles dito may gabi nakita kami dito sa birthday, no? Nagpalusap sa itong kapihan sa Dipolog. Ay masab kauban siyang acting governor na si Attorney Julius Napigit Acting Vice Governor sa Liligan. Salamat usab nato kang former Congressman Attorney Rosilio Matoy Barinaga nga maoy atong karon nga Secretary sa National Anti-Poverty Commission kung NAPSI kami din sa College of Law o panelist sa kapihan sa Dipolog. Ang GNP Fourth Nursery Lambuyan, Barangay Lingasad, Pulangko na itong lalawigan. Ang yung Lambuyan sa Barangay Galas, Barangay Kinigilumala, Mr. and Mrs. Portorio Necesario. Attorney Junald Napigit, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Mr. Henry Chanero, atong labor atasiwan dito sa Dolly, Palo, Hong Kong. Ito sa karoon, nag-monitor sa itong streaming. Kang Mr. Muhammad Dosan Adjo, nag-birthday mo po din yung maging simana siguro. Belated happy birthday po, sir. Belated happy birthday. Muhammad Dosan Adjo sa bar. Belated happy birthday po, sir. Gikan na mo sa kapihan sa Dipolog, gikan po na ako. So, Janos Marketing usab. Janos Marketing. Alam na sa inyo mga spare parts sa Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki, o Kuban pa. Anakin himutan sa Quezon Avenue, gipalagya, gilumala ni kani ang Biputak Barangay Chairman Janos Yu, matawag sa telephone number 212-1148. Ingon man, pasalamat katukan mga pagtimbaya ka Mrs. Milagros Agustin, Chicago, Illinois, Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland, City Councilor Alimarlo Regpin, nga palilis sa kapihan sa Dipolog, o sponsor sa kanunay na to sa tungtungan sa kapihan sa Dipolog. Si Congresswoman, 1st District Congresswoman, 2nd District Congresswoman, Gluna Labad-Labad, sa lalawigan sa Buanga del Norte, kanina nagpaliw sa kapihan sa Dipolog, ni suporta tiket tibukan sa kapihan sa Dipolog. Natusab kamong Bitsay Ladaga sa National Grid Corporation of the Philippines sa kanina nagpahinumdum sa atong mga konsumante at diligid magpalupad og mga tabanog og uban pa, no? Sa alang na sa ang di mabait nga atong kwan kaning niang mga linya nya nabalubo nga doon ay bagong proyekto ang GCP nga maghatag og maayong pagdagan sa ato panginabuhian sa kuryente ang Aurora Polanco to 138 kV line, no? Apil na nini ang 75 MV Polanco substation in GCP pinaagi nini mahimo mas suwabe na niya ang pagdagan sa kuryente makatabang makatubag kita sa dagkong panginahanglan sa kuryente labi nili sa ato nga nakadaghan mga patigayon nagkadako ang demand sa kuryente kay escalator, elevator o bang pangtol nga mudagan kinahanglan dakong kuryente. Mas mudako nini ang kapasidad sa linya aron matubag na niini ang panginahanglan sa kuryente sa Samsuri, Kuwang ug San Miguel. Dako usab kini nakatabang sa paghatag sa maayong kalidad sa kuryente dinhi sa atong lalawigan. Kini sa kamay kalaong pribilege gikan sa National Grid Corporations or NGCP pinagi na ni Ma'am Bitsay Ladaga. Gipalansab kita sa maayo nga kabubuton ni Board Member Runiluli nga panili sa kapihan sa Dipolog, Second District Board Member. Kang Atty. Robin Ligorio, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, Board Member Patrick Jincha, nagkita sa Bini Gabi, dito sa ni Board, good morning. Dito si Board Member, no? Si Board Member Patrick Jincha, Minority for Leader First District sa Gunyang Palalawigan, sa Buanga del Norte. Nya, kung gusto nyo sa Kapitan, Family Needs, at doon ang J&J Trade Center, sa Alamio, Kawa, Dapitan City, o dili ba ang Factory Enterprises nas Barangay Bagting. Vice Mayor Alpido Baitit sa lungsod sa Pulangco nagkalalawigan nagpayo sa kapihan sa Dipolog si Engineer Gilbert Cruz sa Petra Cement Incorporated sa Lower Irasan, Ruas, Buanga del Norte. Kaya inyo nakita o diyan nagsugod yung ang trabaho mo na natusap ka Atty. Chris Palpagan Jr. ng legal consultant sa kapihan sa Dipolog nagkalusap sa atong tulman kapihan sa Dipolog. Well, of course ang ato nga
tig-monitor kung kinsay wala, kinsay nalit. Si Mr. Bisatit Langson, no, sa New Jersey, USA. Mo kinipipila ka man kalis ng kapihan sa Dipolog ug ang CB Center. Ya Santa Isabel nga itong dakbayan sa Dipolog na ang Honda Toyota Mitsubishi Isuzu nga dunay factory warranty, pwede financing, pwede sa cash basis. Nga doon kinisla sa Tectron Lubricants. Ang ilang mga services, computerized wheel alignment ug uban pa mga ka-accessories na dia mga ligid, bridge download ug uban pa sa CB Center. Matawag sa telepono 212-897-2865 nasa Santa Isabel Dipolog City ang CB Center. Dipolog sa kita sa A&N Seafoods kung ang Seafoods House sa Barangay Balang itong Dakbayan o diya sa sports o sa business complex sa Festival Shopping Arcade sa ABC Ground itong Dakbayan sa Dipolog. Ang MS Furniture ang o Carl's Air Condition and Refrigeration na tapad lang kini din na sa Hotel Camila to. MS Furniture eksperto kini sa pag-customize sa inyong mga corner set, sala set, yung kulangan sa inyong mga sakyanan ng uban pa. Tapad nila yung Carl's Aircon and Aircon Refrigeration, eksperto sa aircon and refrigeration, panimalay, eskwelahan, opisina, room, bedroom, ang store ng uban pa. Kaya kini sila, tapad lang yung Hotel Camila to. Yung usap, nagpaliw ka na to sa kanil sa itong kapihan sa Dipolog, ang Roy Plaza o Roy Plaza Annex sa Rizal Avenue dito nagdayon sa mga gadgets pinanglan Roy Plaza o Roy Plaza Annex. Ang Pipik Pension House o Pipik Lodge nas dalang katipunan natong dakbayan sa Dipolog. Gibulan sa kitas may gibuton sa Metro Shoppers o Metrocom o yung masahab sa Fang Road dito sa Dipolog Boulevard. Ang naglain ng palusab kanato ang sa kanunay kini sa itong panagubas kalagbayan sa Dipolog mao ang si City Councilor Mario U. Calibo sa Sangguniang Panglusod sa Lakbayan sa Dipolog. Ang one-stop water refilling na matawag sa telepono 212-1278 na kinidya sa Festival Shopping Arcade 1 Rizal Avenue ni atong Lakbayan sa Dipolog. One-stop water refilling station. Masab nagpalusab ka na po sa kanuna ang Dipolog City Institute of Technology DCIT ang ilahang maritime review center diya karon sa DCIT nakapahimo lagi ning papasar sa daghang mga nag-review diya sa DCIT. So kayo mo siguro ang edukasyon sa maon sa inyong mga anak sa Dipolog City Institute of Technology. Masab ang Dipolog ko na dampa ko lapitan ako ang Malin Park kabang sa ito ilang restaurant ay masab ang Fantasyland alang na sa kubok pamilya mag-enjoy let the child out in you dito na sa Fantasyland o masab ang Gloria di Dapitan dito sa Dakbayan sa Dapitan. Gipalag-iya ginumala kini mao mga lugar alang sa tibok pamilya ug entertainment. Yan ay bangko karong supermarket dito bagawan ginukilhan ang Thea Supermarket dito na sa Thea Mall sa sunod sa Gloria di Dapitan, no? So pag ato ini atoon alang itong matikam-tangal ang ilang serbisyo. Dito na palagi kini ginumala ni kanhi First District Congressman Romeo Nonong Alosos. Mo kini pipila ko maligpaliyo sa atong paliguban sa tulmalong kapihan sa Dipolog o karon balik kita sa atong kapihan kay niya na ang atong mga bisita. Balik kang idikbot. Thank you so much, Edgar Saranda. Before we proceed with our discussions sa ato ang mga guest diri karong buntaga, ato unang i-acknowledge ang paghihapot diri sa atong panelist usab sa kapihan sa Dipolog, fresh from Davao City. Galukdo ni siya daghang kay durian. Mao na nga nagkatunok-tunok ang iyang jacket nalipay yung kay si Ma'am Giselle. Kay naabot na gid siya, no? Si Sir Robert Pinsoy. Good morning, sir, and welcome back to kapihan sa Dipolog. Good morning, mabitog sa atong mga sugiti ko mina labi na sa atong mga guest karong buntaga. Nindot kay nga to ang experience ito, no? O ang nanghinaot ka nga ang kalambuan nga na-achieve karon sa Davao City, labi na kay nahimo siya murag sentro na, no? Na dito ato presidente mo kailap kini sa Intero Pilipinas. So, good morning, God bless us all. Thank you so much, Sir Robert Pinsoy. Ako lang padalo nga absent si Board Member Ronilio Boyli tuas Cagayan de Oro City, importante kayo. Si Yusek, Attorney Rosilio Matoy Barinaga sa NAPSI, nag-text na ko gabi nga wa siya kasakay sa aeroplano, so muna di siya katin karon sa kapihan sa Dipolog. Si Konsyal Ruben Ligorio tuas sa Cebu, nagpalagaylay kauban ni Ma'am Fe. Si Julio Salaveria, ang atong CPA panili sa DTI, nagluto og pansit kay birthday siya pag umangkon. Ningon siya nga di daw siya libakon, kaya siya ni Ari. Na sorry Jules, gilibak na jud ka. Saon nga nang wag ka ni Ari? Mo nang gilibak jud ka. So, mo na dahil tapos si Punsoda
Mao to. Tapos ilang balay gahinoktok. Kay gikan man ni out sa hospital. So get well soon, no? Pons Roda. God be with you always. So at this juncture atong i-acknowledge ang pag-iabot sa ato ang mga guests karong buntaga nga mao'y ato ang himay-himayan o pangutana bahin sa mga latest no nga controversial issues nga nahitabo sa atong dakbayan sa Dipolog o ingon man sa lalawigan sa Zamboanga del Norte kay kini man gyud sila ang mga persons in authorities when it comes to criminalities, when it comes to war on illegal drugs, when it comes to peace and order in our province of Zamboanga del Norte, including the twin cities of Dipolog and Dapitan. So, let me acknowledge the presence of Gikan Judis direct from Zamboanga City, ang ato ang Assistant Regional Director sa Philippine Drug Enforcement Agency, si Attorney Ronnie Dilicana. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Ma'am Edith, Sir Robert, Sir Edgar, Colonel Yabo, sa tanang mga gapaminaw sa programa karon og sa mga viewers sa live streaming, mayong buntag sa inyong tanan. Okay, thank you so much. Ingon man atong i-acknowledge ni ang pag-iabot ni Provincial Chief Agent sa PDEA Zamboanga del Norte, si Agent Jury Rocamora. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. May buntag sa tanan, andam na ko dabu-dabuhan. Naana ta gid sila to ba sa atong kapihan no kay atong kuan gisama nga pamilya nato ang atong nga guest through the years sa atong kapihan sa Dipolog. Mo nang nga wala man tayo dire hidden agenda kay public affairs program ra man puta dire. So ato pong i-acknowledge dire ang paghiabot ni Police Superintendent Jonathan Yabo sa Philippine National Police Camp Amak, Dipolog City. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Mayong buntag, Ma'am Edith, sa ubang panelist o sa personal sa PDEA, sa ngalan sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office, nga gipanguluhan sa ato ang Provincial Director nga si Police Senior Superintendent Edwin Wagan. Kami andam og tagana nga mo ayuda ninyo karong buntaga. Okay, daghang salamat. Ako din i-greet. Nag-monitor po nato si Judge Kenneth Rosal. Kay di 2 Sundays ago, sila man dire ang mga legal minds may ato ang bisita about extrajudicial killings, about Marcos burial, about foreign policy of President Rodrigo Duterte. So, kauban nato dahil bisita nato ang mga legal minds, mga heavyweights no sa legal profession sa Zamboanga del Norte. Si Judge Kenneth Rosal, si Board Member Attorney Peterco, si Attorney Chris Palpagan Jr., atong legal consultant sa Kapihan sa Dipolog, og ingon man si Attorney Rogelio Mato Barinaga, ang atong Undersecretary sa NAPSI. So this time around, taga PDEA o taga Philippine National Police atong bisita karong buntaga. Last Sunday humana si OIC Police Superintendent Lito Andaya, atong OIC Chief of Police sa Dipolog City. So local ni ato ang hiliskutanan kay bahin ni sa nangitabo karong simanaha lang sa ato ang dakbayan sa Dipolog. Ako lang i-background gamay kay mahiskutan man niyon niya. Last Friday nahitabo tong buy bust operation ang Friday pa ang una to sa Philippine National Police ang buy bust operation, di ba? Dili dapat sa Pulangko kang sa PO3, the late PO3 Joel Ilya, no? Namatay gito siya on the spot kay buy bust operation man to. Dayon ni admit to diri pagka Sunday nabisita man nato dayon si Police Superintendent Lito Andaya nga iya gitong sakop sa PPSC padaan sa kampo pag yun sila mahimo kay number 1 daw to diri sa Zamboanga del Norte high value target. So that was a buy bust operation, killed on the spot. Ulan galit kaayo to ana no. So tiksanay man tanan no Sir Jerry Rocamora about it. Pagka Saturday, the following day, nahitabo nga gidakop no through a search warrant kang pinagi kang Judge Wick Bastasa nga search warrant sa PDEA no nilang Sir Jury Rocamora PNP, I don't know, ikaw na lang mo relate ron, ang nahitabo kang katong suspected nga si ingon gato nila nga hard killer ra, I don't know, no? Crisanto Crisanto Tolentino Gulang alias Maral, and ang iyang live-in partner nga si Anhing Jeanette, ingon na pag-ani kay namatay naman Jeanette Villaflores
Acevedo. Diha sa Barangay Bara ning Dakbayan sa Dipolog. Dako kayong katingala sa atong mga katawhan kay dako kunong buhi pag dakop anang Sabado anang buntag. Pag abot pagka Sabado, Domingo, Lunes ang gabi, no? Pagka Lunes ang gabi, na ukyab na lang ang mga katawhan kay namatay ang katong dinakpan anang Sabado anang buntag. So naaman diri si Sir Jory Rocamora, ang namurag team leader man gid siya sa nahitabo nga pagkuan kanana ang aresto nilang Crisanto Maral alias Maral, Crisanto Agulang alias Maral o Jeanette Acevedo. Kung sa atong pakisayran karon, pinaagi kang Sir Jory Rocamora, unsa joy nang hitabo hangtod nga namatay kay gi-ambush ang inyo ang grupo during that Monday night. So Sir Jory, you have the floor please. Okay, salamat. Prior na mo gihimo ang gi-launch na mo ang bypass operation o search warrant sa atong Sabado, doon na tayo series of building up of case against sa duha. Dugay-dugay na namong na-build up ni, pero tungod kay delikado ang circumstansya sa sa duha ka personalities nato, tungod kay allegedly freelance freelance gun for hire. So bisag kinsa mo hire sa iya, so naglisod mi og kung kinsa amo ang itap nga ato ang partner, ikaduha kinsa poy ato ang kasaligan nga informant nga makakuha ta og kanang insider good nga makapalit dayon makapaniid sa ilahang balay. So eventually nakakuha ta og ato ang na-compile tanan ang information, ang ato ang mga data dayon pag atong Sabado sa November 19 atong implement ang search warrant. Dayon before sa search warrant tungod kay atong pag-test by namo before mi nag-apply sa search warrant, nagsaaray man ang ato ang pusher buyer ug ang duha ka subject nga mubalik ang amo ang kauban aron mopalit na pag-usab. So before gi-search gi-implement ang search warrant, amo sang gi-conduct ang bypass operation. So successfully nakuha na to ang duha na dito sa iyang structure sa computer shop niya dapit dito sa Bara, dool sa outpost sa dapit sa Corazon Aquino Hospital. Dayon pagkahuman tog bypass operation, ato ding implement ang search warrant. So nakakuha ta dito sa bypass, nakakuha ta pipila ka mga sachet sa shabu. Dayon dunay 45 caliber 45 o caliber 22 nga pistola ang duha. Dayon ang sa search warrant tato nakakuha ta og granada, usa ka granada. Dayon daghang pakete, dagko nga pakete sa marijuana. Doon na pa mga twigs o mga sanga-sanga sa marijuana dito sa kwarto sa iyang anak. So nasubo kami nga naapil pag iyang anak sa mao nga bisyo. Dayon mao to na pagkahuman ato tungod kay Sabado man siya, so magpaabot pa ta og Lunes para i-file na to ang kaso. So pero gi-maximize na mong oras, maximize na mo. Pagka Monday buntag kamulo og kanang finalize sa kuan sa printing na sa mga papilis kay duha man ka operation gito. Dayon sanglit kay gamay kaya nga to ang personahe sa PDEA diri sa Zamboanga del Norte nanabtan mig hapon. Pero according sa fiscal okay pa man to kay wala may sa opisina sa Sabado ug Domingo. So among gipaning kamutan, pero nahutdan kita mag oras kay dungan gyapon to return mo ang kuan ang search warrant at the same time nag-file mi para bypass operation. So daghang mga papilis ito, daghang pirmahan. Nabtan mi alas 5, miingon na pod nga ugma na pod ang usa ka katong sa inquest katong para sa search warrant kay na ang na-file naman ako sa bypass operation. So gi-maximize mo tanan hangtod nga abot mi gabi. Normal man na sa mua nga bisag kadlawon mag-submit og droga kay apas ang oras sa 9165 man god. Ang elemento sa oras kuan kayo importante kayo. Gamay kay bikil ma-dismiss ang kaso no sa level pa lang sa fiscal. So among gi kaya tanan. Then dili mi diwan ako gialaw ako mga kauban nga mulakaw sila lang without me. Gawas nga taud-taud na ako minaswito dire sa assessment sa kuno to sa to ang situation nato dire. And ako pud ang team leader. So among ipaabot og kuan gabi aron para sa drug test kay moabot man mga
maabot kini 24 hours ay mo guwa ang resulta dayon ipa-subscribe pa, so it will take a lot of time para makompleto na mo. So mahadlok mi nga mapasok mi sa oras, so among gi-maximize tanan. Eventually mo lang ito gi kami sa opisina sa Dipolog City Police Station, tapos request mi sa desk officer. Eventually nangay permiso gikan sa chief of police nga i-release kay ilang SOP man to nga among ipa-drug test ang duha. So as is ang pag-handle na mo sa pag-custody sa duha routine. Dunay 5 mitanan ka ahente puro sa lalaki, do na kuyog. Unsa yung sakyan, sir? Ang katong crosswind na mo. Oh, so naigo mo bali 5 mo sa sakyanan nga crosswind na yung service plus silang duha magtiayon. Okay, so all in all 7 mo kabuok sa kasakyanan. Mangutana po ko, sir. May proper coordination sa Philippine National Police kay nananghid manggani mo ni gi-admit man ni Police Superintendent Lito Andaya na inform siya. Wala mo nag-request o police escort sa inyo ang pagkuha sa mga suspects paingon dito kay considering it's already night time nga paingon dito sa nga magpa-drug test, no, kay high value targets maguto sila, especially sa nga freelance hide killer maghatong laki si Maral. So wala ba police escort nga inyong gi-request anang panahon na? Since 2010 nga ngani ko diri mora na amo ang gihimo. So para sa mo normal o ordinary ang mao nga operation, doon na pa yung mga mas high value targets ang gikuha mo sa una, pero kami ra gihapon nagtuo mi nga ma-manage na mo ang security. So 5 mi kabuok, dunay dala mi og 3 ka long firearms, then the rest na dayon mga short firearms. So wala sa assessment po nako nga okay ra kamera. So kami ang nag-escort sila. So, ngutana po ko ha, dili man ni korte, pero kanang ang mga minds sa mga katawhan, no, kay atong mga kuano. Moingon lagi sila nga muna atong ikuan ang mga doubts, suspicions sa mga katawan ato nang ilamdagan kay kamo man gid ang persons in authority by nani, no. So, wala mi ni question sa inyong otoridad sa inyong trabaho. Ang mga sometimes ang mga ways magud nga makapangutana ang atong mga ordinaryo nga katawan because life is precious, magud po, di ba? So, sensitive kaayo ang kanang sitwasyon dayon naanad naman mo normal na ninyo nga bisag unsang orasa sa gabi or adlaw dalon ang suspects para drug test dayon kumpiyansa pud mo sa inyong kaugalingon nga safe ra pud sila kay kuan ra gud kanang naanad na gud mo, pero murag naa man gyud breach of security nga nahitabo. Kamura man ang nakahibalo ko, no, nga dalon ninyo ang suspect, then how come nga na-ambush mo? Or is it an ambush really? Kung question sa kuan, dili ko katubag na nganong kami rin nakabalo kay mo napoy mga intel network kuning atong mga kontra. Yes. Or kontra nila. Naapo ni sila, dili lang kami ang donana. Doon na po ni pwede silang magbayad, pwede silang mutanaw tao dito, so daghang possibilities. So para sa ako kung gawas ko ato ka sa taas mo agi, murag unlikely na siguro kung sa sitwasyon sa Dipolog, pero samtang magdagan ka diri sa kuan, makita ka na kano sa aka ming gawas asa ka mo agi. Kabalo man juga usar kay agianan padulong sa crime laboratory. Then pwede po sila mag-standby dito. Close man sa bridge. Oo. Pwede po sila mag-standby dito sa gawas nga anytime pwede ning kuhaon na for drug test. So pwede nga daghang possibilities. Okay. So ang sitwasyon dyan, sir, kay curious man gyud mi kaayo. Unsa man gyud nahitabo ninyo? Unsa man gyud ang nahitabo ninyo anang gabi una nga namatay ang inyo ang gidala nga mga suspects? Oo. Along the way, padong nabi dito sa kuan, padong nabi sa crime laboratory. Pagka abot naman yung area nga walay suga, diya sa kuan doon sa rotonda, padulong dito sa kuan. So, ming minor na ko, ako ba ang driver ato. Ming minor na ko para ready na mo engage sa intersection. So, kalit lang nga abi na ko dunay mingani sa ko ang kilid, abi na ko hubog lang kay the motorman. Dim dot so akong kabig ko gamay sa ato para mo give way siya kay murag na kuan siya. Tingala ko nung padulong mo diri. So ang ako ang unang kuan gyud nga hubog lang.
Kaya why may katuong na ito nga intercept na kay considering nga PDEA, then mo yung notoriety sa PDEA sa Dipolog sa mga del Norte nga kano gud mi kanang mo engage gud mi. Pero during that time na overwhelmed gud mi. Kay pag babag sa usa ka motor, ning isa dayon ng armas sa kuha. So ang akong unang na mention yun, putang ina. Kabulon ako nga this is it. Kung nagini siya, patay namin. So pag hunong dito, kalit lang ako sagit nga dapa Tagalog man tong mga kuana. Dapa. So di na ako makita ang sa likod kay kanira man ako tubangan ako. Pero Ay, ikaw may driver. Madunggan ako nga daghang ang kuan motor, daghang saba kayo. Mga tong kalit na rin kayo. Paka na dayon buto-buto. So pag buto-buto, kanya-kanyang drop. Ang mga sakop nako. Din ako wala nako kanao kay maniho pa man ko sa kuan. Ako pag neutral, ako pag kuan ito. Dito na lang ko sa kuan klaro na ko ang kanang gun burst. Klaro sa ko ang likod. Pag action ako naog sa kuntiil, ako na pong nabatian ang kaning mga fragments nga naasa ko ang tail padulong abi na pong naigo ko kung akong paminaw nako kapakapan nako kung kuan ba kung nabay dugo kung unsa ba. So ulay gidawalan mi nga mutan-aw. So ang tanan wala mi akong interview akong kauban wala nakakita kung kinsa. Pero ako nakita atong una nga gabunet, ga-jacket, gabunet. So wala ko nailan sa gasakay og motor. Then amo lang nabatian nga ming kanya-kanya na sila. Nga murag ko na usa ming lakaw nga motor. Dayon pagkapamati na manghula kanya-kanya ni balik sa sakyanan kuha armas kay bisag ulahin na pero gusto na mo nga amo pang masalbar, rescue rescue na mo. mga Then biktima. bakuhan na mo ang mga katong mga perpetrators. Pero ako lang gimandaran nga di lang ta mo pabuto o daghang madamay kay daghang balay. So dako kayo na pud og kuan, dako na pud kayo og sala na pud noon kung damage. So kuan nga ang the best nga akong kuan, akong decision adto nga motawag na lang ko og rescue assistance gikan sa So city police. kinsa ang rescue nga natawag ninyo? Tawag dayon ko ni Chief Andaya. Okay. Dayon nagpadala din siya mga tao. Mga dali ra kito. Na-process po to sa Soko diretso. Mga Or nadala ang mga biktima sa hospital kay nakahibalo mi gidala daw ang babae sa Corazon Aquino Hospital, then ang lalaki dito sa Zanorte Medical Center. So nadala tagad ang mga biktima, wala ma-process sa Soko or na-process dahil sa una Soko? ang proseso sa Soko, ma'am. By the way, wala na ko na to, kay ilahan naman to. Take over naman sila, ilahan naman ang crime scene. So, pag-abot ni COP Andaya, of course, na nasa investigator dito, automatic turnover na to siya. So, di namin pwede manghilabot. Then, much more, pag-abot sa Soko. Ang ilang i-process daan, then ay hagidala. Siguro, doon na sila yung proseso nga ilang i-determine kung patay ba o buhi ang biktima. So, wala na ko adto, wala na ko i-question to sila. Pero ako ano nahibalan nga na ilang proseso. So, pagka-determine nga patay na, proseso ang crime scene, kuha pictures, document everything. Dayon, gi-release ang crime scene. Okay, close range, no? Ang mga pictures diri padala tagaan mo ta mga pictures diri sa namatay nga gipangpusil, no? Ang bahay laki, gani ang lalaki buho ang ulo, then ang babae po diri po gitahi po ang ulo. Ya, dagang nagkadugo, no? So close range ang pagkaigo. So asa man ni siya silbing pagpusil ang sakyanan asa po naigo kay nasa sa sulod gipusil or gipagawas sila tagad ay sila gipamusil. Sa inyong una-una kay nakadapa gud mo. O lagi. Dumera kay mo ang visual adto, di jud kay kompleto gyud gani akong pang-interview akong mga kauban nga tungod di ay sa kuan karon makabantay nga kung makuratan ka sa mood nga gun burst ay mong memory mo falter gyud sa kung i-recall nimo naghandag ang mga factors factors kaya na mo ang among una-una pinakauna is safety sa kagulingon of course kay kuan ano bang kalit kay ba ang nakita naman dito nga
dito sa sulod ang lalaki. Then ang babae partially na iyang lawas nabitay dito sa gawas sa wala nga portahan. Dayon dunay mga tama dito sa sulod sa kuan kan gikan sa bangko, dayon sa kuan aning glass. Dayon kining sa dapit sa aircon sa tunga. So kung giunsa og unsang sequence atong pagakuan, that I do not know. Sa reconstruction na sa suko sila ng mga So unsay sitting position nila gi-text karon? Unsay sitting position nila ninyo? Ako ang driver, doon Okay. ako ang kauban di sa tuo. Oh. Dayon sa likod nako ang katong kauban gyapon nako. Oh. Dayon dito sa dapit sa tuo ang lalaki, then tunga ang babae. So dito gyud sila gisulod, gyud sila gikuot, gyud sila sa kinan sulod. Dito sila gipangpatay. Oo. Wa na sila gipagawas tagad. Kung atong basihan ang katong location sa patay nga lawas, to sa sulod sila. To sa sulod. Dayon abroy naman ang katong portahan. So I suppose gisulod nila. Ilahaba yung gikuan dito. Kay kami dapat naman gud mi. Di na naman makakita gyud unsay nahitabo sa sulod, basta bukto-buto na lang to. Then walang titingin. Dapa. Tagalog, mga Tagalog, sir? Tagalog man. Mahibawan man nimo ang Tagalog nga accent nga pure o kanang Bisaya. Okay. Di na ako ma-determine atong panahon na ang ako basado, luwas lang ko. Correct. Okay. Bahala na Tagalog niyo. Correct, John. Atong pangutanon ang Philippine National Police before ni Edgar, ha? Ang Philippine National Police. Pagkahitabuan yung naa, sir, syempre, coordinated well coordinated na sa PNP Dipolog City, we assume, no, kay informed ba ani si Police Superintendent Lito Andaya sa kampo, kay syempre undergo ninyo ang Dipolog City. Unsa man po inyong reaction, unsa po inyo ang official nga gihimo may kalabot na ini nga kaso? Okay, ma'am, mayong buntag. Regarding sa incident, no, sa atong suguron sa November 19, nakadawat ta og accomplishment report atong duha nga na biktima sa shooting incident. Now during sa pagkagabi ng November 21, ang atuang opisina sa Provincial Tactical Operation Center, doon tayo pitok nga 24 hours biniga nga function. Nakadawat ta og report gikan sa Dipolog City Police Station regarding aning nahitabo sa Airport Road. So nga to sa probinsya, ang ato ang role niya is through coordination lang, since ang Airport Road is under niya siya sa Dipolog City Police Station. So as an SOP, ang first na mag-react ni ang Dipolog City Police Station. So since nata sa Tactical Operation Center, ang ato is to coordinate with other law enforcement agency if in case na dili makaya na sa Dipolog City. So inani ang nahitabo na to, ang Dipolog City na ang nagtawag dito sa suko. So ang ato nakadawat na taog report regarding sa nahitabo, din progress report man ato ang trabaho sa provincial. Then ang nag-undergo ni sa investigation under po ni sa Dipolog City Police Station. Okay. Mangutana ta sa Assistant Regional Director kay moral support and all those things kay under man sa region ang provincial chief, no, nga na involved ini nga kuana, no, situation. So unsa poy sabot ko sa sir, no? Oo. Say malimot ko. Unsa man poy inyong ikatabang sa mga sakop ninyo sa PDEA ini ang sitwasyon na nga dili pod ba kay daghan bagong mga kuan bitaw kana mga critics. Oo. Di man ginanto na kalikayan because it's a free country, democratic man ta. So murag gani dunay mga political insinuations aning niya. So sa PDEA region, unsa po inyong ikatabang ngadto sa provincial PDEA bahin ining kasuha kay syempre basin og mudako pa ni mo explode pa ni kay daghan lagi ni ng mga political insinuations along the way. So palihog lang daw, i-cite lang daw po ang inyong official capacity to support the PDEA of province sa Buanga del Norte. Assistant Regional Director Ronnie Delicana, please. Mayong buntag usop. Ma'am Edith, dito balikan ako ang kuan kining insidente. These are incidents which are kanang i-expect sa usa ka
drug law enforcer. Na anticipation pa. Anytime it can happen. Sa tinuod po, while medyo tragic ang natabo nga namatay, pero sa regional office, magpasalamat mi ni RD Ladip nga walay usa sa 5 ka operatiba nga nasamaran. So, thankful mi anak good. Dili nato malikayan nga naay mo entertain sa idea nga ano man na nasa custody na namatay pa. Well, again, as I've said, we do not want it. In fact, kung lantawon ninyo, asa ni siya nag-start? Nag-start ni siya dito sa operation, search warrant operation. Kinsa ang subject? Alleged gun for hire, freelance gun for hire, and drug traders at the same time. Unsa nakuha dito sa kuan, sa scene, sa time sa implementation of search warrant? Nakakuhag pusil, nakakuhag naay granada jud. Naay granada. If the intention is to kill them, right there and then, PDEA operatives siguro would have justification kanang mag-ingon ka, na si granada, pwede pusilon. Ano ba? But PDEA did not do it. PDEA implemented the search warrant in the most proper and orderly manner. So, makita na to, ang intention sa PDEA is to bring every person who violates RA 9165 before the folds of the law. Okay. Karon, in spite of all this, of course, ang doubts na agyod. Actually, sa amo insidente man na, the operatives did what they can. In fact, we are thankful that they survived. Kung na may doubt o na mo reklamo, everyone is free to do that, and we are going to defend our men administratively or criminally. Open man ni ang investigation. It can be done. In fact, kung na mo complain, pretty good. And as Assistant Regional Director together with Regional Director Ladip, ready mi nga tabangan among mga tao. And as a lawyer at the same time, if there will be charges that will be filed, we will stand behind our men. Pero ang pangutana na, sir, nga naman kasuhan man sila, they are doing their job. Kana Ma'am Edith sa kuan, kanang mga kung naay doubts ba. Pero sa amo na may incident report ipadala sa National Headquarters. So as far as we are concerned, the operation was properly, it was normal, only that tragic siya kay naay namatay. But as far as our people is concerned, we cannot see any lapses on them. Okay. Edgar, pangutana din, Sir Robert Pinsoy din, ay nakipangutana kang ang gitex ni Sir Jory Rocamora. Go ahead, Gar, please. Thank you very much. Madali ko ni Agent Rocamora, sir. Doon ang mapatana kung katong operation was exclusively PDEA na gito. Wala ba ito ang Provincial Command, ang City of Dipolog, or ang Polanco, wala ba ginibalo ito ang itong mga PNP na mga lugar? Kay to assess you or sa pagka, kay wala kang wala sa PDEA. Kwanto siya, joint to nga operation. Ang nag-initiate sa case build-up, kami ang opisina na mo. Dayon, siyempre ang community amo nang gikonsulta kung unsa ba ilahang mga holding spots. So, i-compile na mo for eventual joint operation sa search warrant sa bypass. So, Dipolog City Police Station, Highway Patrol Group, CIDG, ng Philippine Army, itak ni COP para sa ni mga different areas nga pwedeng makadagan. So kwanto nang daghan tong mga agency. Indot man natong mag-joint operation kay wala kay maduda ba nga dunay gihimong mo sa ka-agency nga para lang aron makover ang sa something like that. So tanan open. Mao na usual gamer sa PDEA sa ato address sa mga Dilorte nga kung may mo as possible, kung wala lay katong elemento diha nga pwedeng makakause og leaking sa kuan ato sa ato ang information, atong itap na siya. Pero so far generally ang ato ang mga units sa PNP cooperative, then kung classified ang information, it will remain
as pacified. Katong time nga gidala ninyo sa katong dila na atake ninyo. Kamo ra gyud. Wala mo kauban lain na to. Sa operation? Katong gidala. Katong mga agency ang mention kanina, mao mo ang ka-join dito. So na-overwhelm mo ato kan ay sa kwan lahi ito. Ito sa pagdala ba? Ito sa pagdala sa kwan. Kami lang yes, sir. Kami lang. Kay drug test mo lang siya. Wala na may threat sa panggikan sa ilaha. Katong pag-operate na mo kay nagoy granada, unya alleged na gun for hire, dunay long firearm. So, i-anticipate na mo. So, pagdala nga, wala lang muna anticipate nga kuya pala po kay di mo basta-basta gud nga sa mga judgment na ko atong panahon naman gud kay napay mas delikado gani among gi-transport before ato nila. Wala sa judgment na ko nga okay na ni lima na mi kapuok. So, wala mi tabo ani. Kani joint pang operation before, so wala mi tabo ani niya. Okay. Sir Robert Pincer, please. Mamutana lang ko ni Sir Jury, was this the first time you have experienced nga sort of attack in your conduct of the suspects? And second, were there witnesses nga ni surface sa investigation po sa PNP, sir? First time na mo. Gikan ani doon na may mga lessons learned. So doon natin magamay nga i-modify sa security aspect. Tanan man gyud kay kuan man makat-on man gyud sa mga leksyon tanan. Okay, but PNP. Yes sir, sa netabo ni Jory Rocamora, based po sa amo ang record sa PNP, except lang adtong Rojas kay ang NPA man tong Rojas nga nagtaas kamay itong atuang pulis. Dire first time po to din nga netabo sa Dipolog City mismo. So nakita na to sa operational matters nga wala talaga expect nga inadto. Pero doon na gyapon pag-transport na to sa Aditini, doon na tayo gamay gyapon nga rest, no? So nagyapon ng security preparation na to, pero dili pa medyo kulang gamay, no? But anyway, regarding po sa investigation sir, sa pagkakaroon ang Dipolog City Police Station nagkasubmit na sa MOA og investigation report, pero sige gihapon o ongoing gihapon ang ilang pagkandak ng investigation regarding sa pagkuha sa mga witnesses, if possible katong sa mga kung naay CCTV itong area makuha to siya mo nang gibuhat karon sa Dipolog City sir. Okay, Sir Robert. Follow up lang ma'am din. So it seems nga na-observe na to Sir Jury o Sir Colonel Jonathan Yabo na nag-upgrade karon ang mga interventions by some lawless elements, no? Daring na kay sila nga mo attack just to get the suspect. So I believe na namoy mga kuan siguro ani mga anticipation pa sa mga uban pa nilang mabuhat nga wala na to normally gi-anticipate before. As you have said sir, na naman kamoy mga plano pod nga upgrading sa inyo ang security plans just to avoid a repeat of the same incident. Okay, Sir Yabo, please. Yes sir, sa mo sa PNP, lesson learned po to sa MOA. That's why kami nagpagawas nami og memorandums regarding basig mahitabo adtong sitwasyon. So tanang police station nato ato nang gi-remind nga mag-upgrade po ta sa ato ang security level. Yes, Edgar, may text message. Sir, katong nubalik ko gamay ato, why is it nga nganong ningon ato to? Alam mo ko ang ilang taon sa bang pato na kuan. While it is to nga di-coordinate during the preparation for the operation ato nga tao, almost everybody can call it army and everything. Then wala sa transport no, wala relax na gamay, no? Knowing nga i-prepare man gani almost every agency atong tuwa nga operation. Mo to nga it's something ang gidakop ko mo magdili small time ba nga nganong murag sa transport ba nganong relax gamay nga kamula wala supposedly pinalduhag yung taboy mga kauban pa to. Along the way kung di naman gani dili gyud makahimo sa ilang. Correct. Ako atong judgment isip team leader. Judgment po. Atong sa operation kay anticipate man nato nga dunay long firearm, dunay granada. So dunay encounter anticipate ato na. Pero sa pagtransport na nakakusas naman sila. So sa ilhang gikan wala tayo subject na sila. So wala na tay threat gikan sila ha. Usa lang sa kuan nako dito nga wala ko ma-anticipate ngayong nadto. So kami na lang ang nag-transport kay gibasihan man ako sa previous din sa ato ang peace and order situation nato nga manageable man. Wala may kanang third party
nga muhimo ana kita ramay nanakop dahil against sa mga lawless elements. So wata kabalo wa may gadisipit nga gawa sa pulis kami napaday uban nga makuha pag yun atong tawhana. Kay kabalon man ta pag alleged nga gun for hire daghang na open ato, daghang nasakitan ato. Pero naklaro na to nga katong mga tawhana, katong grupo dili kaaway na mo. Kay kung masuko pa to sa mua, giapil mi. Nagpasalamat mi ana, and gani nagpasalamat mi sa mga text nga sa wala pa mi gi-judge nila na mga text sa mga hotline, wala pa mi gi-judge nila. Naingon na sila nga, sir, bawal mo mamatay, daghan pa tangdak punon. Sir, salamat nga wala yung maigo sa inyo, wala mo nasakiti. So, wala ni mi gi-judge una, ilahang gi-appreciate, ay ilahang gipasalamatan nga buhi mi. Nga ilahang gi-encourage nga bawal mi mamatay kay napay ta daghang dakpunon pa. So, by that alone, napasalamat mi sa mga supporters nato, o mi kailaki sa to sila. Dili ta muhunong katong nga insidente, dili to moy makadeter sa ato ang pag-advance pag sa ato ang mission nato. Okay, na question nga inconsistent daw ang police blotter o katong tuang inyong report kay matud pa sa police blotter van ang gisakyan dayon 12 ka buok no ang i-ambush ninyo. Then sa inyo motorcycle ang i-drivean sa nangambush, then pulo ka buok ang mga sakay sa motorcycle kay riding in tandem man nga nakabuanet. Will you please enlighten the people on this? Ako nang ko lang atensyon ni COP ani nga, sir, doon na may na-mention sa spot report. Isa nga tawag niya yung investigator. Ang ato amang investigator manggod, mugather man nag-info god. Gawas sa mua, napod sa mga witnesses sa gawas. So posible wala may kakita to. Maingon liming sa amo lang view na mo during that time, nakita mo nga mong motorcycle. Wa may kabalo doon nag-standby. So most likely nana mo nay rason nga makuha man na sa mga mo interview mo guna sa palibot. Dayon katungto ang number of motorcycles kana gyud frankly di gyud mi makaihap kay puros gyud mi nakadapa dahil namong nakadapa puros gyud estimation namo ang nani kay daghan kay kamang motor na di gyud mi makahatag definite number gyud. Na overwhelm gyud mi daghan nagtutok mi long firearm o short firearm makita man namo sa gawas. Okay. Dayon sir, napadyo additional question diri nga katong namatay, we'll quote the text message. He was known to be a hitman that might expose big personalities, drug-related or otherwise, is not enough reason to take extra measures? Kanang nana nga doon na sila, wala na mo makuha wala na mo na makita nga doon na sila kay ang amo ang pagkabalo sa mo ang sa gathering na mo nga kani sila mga alis gun for hire. Wala may kabalo nga gamiton ba na sila sa usa ka sektor o usa ka kuan diha, wala may kabalo ana mga ilaran ng mga haka nga na kuagay pagkahuman na pero sa mo ang paggather na mo wala yung nana nga kuan information. Okay, naman ri PNP dayon PDEA dayon kini karon kay pagdakop para ninyo pagbuto sa balita nga gidakop ninyo dito amo nimo na daghan niingon nga kuan man na siya gun for hire, killer na siya na mga sabi-sabi ba no? I don't know, balitang kotsero, whatever no? So, kuan kanana ang pag dayon karon namatay dahil nahimong issue siya no? Wala ba ninyo malantaw sa inyong mga previous datas or records one way or another connected ni siya kini namatay kini si Maral sa uban pang mga kaso nga gihandulan sa mga pulis, ilabi na sa relating to drugs nga nasige patay kay kontra sa drugs or kauban sindikato ba sa drugs nag-unsihan nga wala karimit naaba mo ani niya wala mo ani naka lantaw sa inyong mga records. Sir Jory, on the part sa PDEA interesado mi sa drug related na mga incidents o mga reports. Ang pag-case build up naman dugay na kini nag-claim sila nga PDEA. So amo lang ning gi-compile, amo lang ning gitigom ning nga information nga kada dakop na mo actually dunay tulo ka dakop na mo mga high volume nga patong 50 grams to 100 grams. Tulo ka dakop na mo nga nasa cellphone nga nag-istoryahan na sila nga ipahatod na ang iya para iyaha.
Then katong doon na may gidakop sa bukana, ang babae miingon pa gani, sir, wan mo sir, tao man ko sa imong tao sir. Kasi tao, so butang kisaman. Itong PDEA go sir, kisang PDEA. Ay mention niyo duha. So, ang mo to gi-compile, pero as to other crimes, ang Philippine National Police makatubagan na. Kay di mi interesado adto, ang katurang pinaka-relevant sa mo amo ti among gi-compile. Pero before Sir Yabo, speaking of asset, drug asset daw to? Katong babae? That I do not know. Once naghatag og information pero ang asset man god kami mag-control. Pero informant lang, anyone can be an informant. So naghatag lag info nga nani. Pero dili sila, dili tumbayhan na drug asset sa PDEA. No. Diyo. May gamit na siya pangalan. Ning usurp siya sa authority na mo. So daghan iyang gipangayuan, daghan iyang gipagprotektahan nga mga kuan kay sagi dili siya kay PDEA lagi kuno siya. So later na mo nahibalaan, okay, PDEA day ka. Kay mas maayo mo atong buhi ang tao, no? Kay ma-investigar pa kaayo, maka-istorya siya on his behalf, no? Dayon wala ba mga clouds of suspicion ang moturok sa ato mga tagsa-tagsa kapanghuna-una. Kay sakto magita inyo ang na-admire gani ato di ba nag-text sa naita nga mas maayo na madakpan kaharon mo kanta. Haron halimbawa kinsa kay mga involved nga mga drug personalities here in our province of Zamboanga del Norte, maybe na ay mga drug protectors nga politiko, mga lawyers ba ug sa ba na, media ba sa ba. Pero litero namatay man gud diretso. So unsaon pa man kay bit mental no tales, di ba? So mo na sa PNP, sige, tanaw na to, naabate related nga mga kaso sir, inyo nahibawan kay marag open secret man gud to nga drug for, kanang gun for hire kuno to siya, si Maral. Base sa amo ang data sa PNP, ma'am, wala man tayo nakita nga kaso ato nga ni Maral. Sa amo ang data sa PPO. Wala takabalo sa Dipolog, doon na ba yung mga blatter. Then, base po sa surrender sa watchlist, ako atong gitanaw nga atong database na sa naging adlaw, wala po yung pangalan nga nag-surrender siya. No? So kani karon kay doon naman tayo na-recover nga firearms during sa pag-search warrant ni Jory. Ato nang i-fast track karon para for ballistic examination. Kay basin kadto nga firearms mo konekto sa mga shooting incident dinhi sa Zamboanga del Norte. So naghulata og result gikan sa crime laboratory mo. Wala po niya matrace up kinsay owner sa firearms. Naka-registered license ba? Loose firearms. Sa pagkakaroon ma'am, wala pa mi makita ang owner, no? Ato pag ihulat pod ang kung sinsyado ba itong firearms kaya ito mang ipadala sa krami pa. So siguro mag-update ta anak pohon sir ha kaya yes, halimbawa nato. Okay. So ari na po ta ni Assistant Regional Director Rani Delicana. Inani nga mga instances nga involved ang mga tao ninyo sa field unsa po ilang mga simba ko lang ha, God forbid, unsa po ilang makuha nga mga benefits so uban pa kay dangerous ba po ng ilaang kuan, ilaang situation, ilang job din, especially sa panalitan karon kay na involved sa kanang butata shooting incident man tong gitong to nahitabo no sa ato pa ang inyo ang service karon dili na makadagan kay nga buslot bagod sa ba. So siguro tagaan ninyo sa region silang bago nga service ang PDEA diri sa Zamboanga del Norte para ma-fast track ang mga trabaho nila kay importante gud karon ilabi na kay mo na centerpiece atong presidente. So it's about time siguro tagaan po ninyo og bago nga service ang PDEA og mahimo bulletproof pagani. Attorney Ronnie Delicana please. Actually Ma'am Edith, kining tanang kuan incident report ni sa national headquarters. If there is somebody who can provide for kanang mga giingon nimo, it is the national headquarters good. Okay. Pero with your recommendations, under the region. Gi-forward na mo na tanan. Sige, hopefully bagong vehicle nila. Kanang ginaingon unsay benefit karon kay nakigpusila mo ning kuan. Okay, what if na-injured sila? Ano bitaw? Ma'am, that is a natural part of our duty. Being in PDEA, you expect anytime you will be shot. What you have to do is when you have the opportunity, you have to defend yourself. Stay alive. Maunay ko under. Ora nagkanta ni Jet Travolta. Stay alive. Mao gani na sa hisgot ni jury. Unsa man sirang kuan sa ingon ato? Ingon ako
when you are into a shootout, related na sa atong trabaho, the first is you have to stand your ground. Second is you have to stay alive. Pero ano gyud, importante gyud kanang staying alive because wala na kung matiwas ka dito. Kapihan gud ka sa mga kuana. And that is the risk that every drug law enforcer is taking. Also, PNP. We choose to be law enforcers. We have to face it. Mao ganina, salamat ang anay mga tao nga mo stand on this kind of duties. Kung dili ang PIDEA ug dili ang PNP kinsa pa magkuan ani. Pero I will play the devil's advocate ha. How is it na in every police operations or PIDEA operations kasagaran ang mamatay ang suspect man gyud, dili pud kuno masamdan ang mga person in authorities nga base na lang nadapisan lang kuno ba para lang kuno nga naka-encounter na konsilo di bobo ba. How come nga katawa siya? How come nga kanunay gyud kuno ang luhi kayo ang suspect gyud kuno ang mga biktima. Dayon bypass operation, be it bypass operation, be it kanang nag-serve og warrant or nag-raid. How come nga loser gyud kuno kanunay ang kuan kana na ang mga suspects. Dahil ang mga persons in authorities, wala kuno'y daplis, wala kuno ana ba? Talag saon kuno kay nga maigo nga encounter mo ta. I don't know ha. So, sir, please. Assistant to General Director. Pero if we are going to look at our laws, kanang laws nato mismo, kining ang atong presidente, kuan gyud niya nga you don't need to allow your assailants or the criminals to injure you. When there is that threat against you, you have to defend yourself. And in the course of defending yourself, muabot na nga, okay, namatay. Pero, dili tinuod ha nga, kuan ra nga, kanang criminal ragod ang mapusilan. Sa National Headquarters, when I entered PIDEA in 2007, na may honor wall. Unsa nang honor wall? Kung mamatay kay mong pangalan, butang diha agad. Ingon ko, I would rather not have my name there and retire than be honored nga dito. So, unsa na? When there will be a threat against me, in front of me, I will not hesitate to shoot nga naman. Tubagon ako na ang responsibility after shooting a threat than allowing my friends to just have coffee over my wake. At least, kini ato ang coffee diri, kapihan sa Dipolog, puros ta alive ang kiking. No, it's a big difference, di ba? Okay. So, Edgar, your question, please. Mabalik ko gamay, ginamay na mention si Sir Jory kaganina, katong bahay na tong forces nga tong iyong kasi nga, marag, masalamat mo, ganyan, nakadawat mong text nga, di mo kinahanglan, mamatay sir, kay daghan patang dakpunon. So, daghan patang operation. So, you consider them as a puwersa nga, dili kontra ninyo, kung dili tabang ninyo. Sir, sa PNP po, do you have to believe na karong panahon na the vigilante group has existed in Zamboanga del Norte? Kung you consider that a vigilante group? Sa amo ang pag-assess dili pa na matawag na to nga vigilante kay isa pa man ka insidente ang hitabo, no? So medyo wata ka balagon sa ilang tumong og tuyo ang ilang gikuha to nga suspect, no? Kay kita kami sa law enforcement gusto gyud namo nga mo witness gito siya nga buhi. So far sa pagkaron sir wala tay kuan vigilante. Okay. So commercial sa ta, ato ipaw mo ang pangutana gikan kang Julius Salaveria nga nagluto karong pansit. Padala daw dali ingon pa Sir Jonathan Yabo. Julius paminaw. Ingon si kay birthday man si pagumangkon. Abo to singala si pagumangkon pud niya greet. So ang question is, unsay accountability sa PIDEA or PNP kung naay mahitabo sa ilaang suspect nga gidala under their custody naabay administrative sanction. That's a very serious question. Di na kinahanglag pansit.
Okay, so okay. Ay ako na i-greet sa ano to si Ma'am Charis Yabo. Ako mo to gipananghiran ganina nga kauban na to ang guest na to ron si Sir Jonathan Yabo. So, nagpicture na rin ba? Salamat sa pagpahulam. Kang Ma'am Charis Yabo, salamat sa imong pagpahulam. Kang Sir Jonathan Yabo nga bisita karon Butaga. O niari gid siya. Pero nila kapon, okay. Siguro. Isubay. Okay, Gar, please. Gar, okay, please. Salamat. Atong pasalamatan sa mga kasapang at mga sponsors sa kanunay nagpalo sa Kapihan sa Dipolog. Ang ato nga video ang Hotel Camila 2 Function Room dari sa Hotel Camila 2 Highway Torno ni ato nagbayan o ba Hotel Camila 1 dito sa Sanbos pa Chicken nga ongoing ang renovation sa pagkakaroon. Nga atong official sponsors o video sa Kapihan sa Dipolog. Ang atong acting provincial governor nga si acting provincial governor Atty. Simino Angeles sa Luwigan sa Zamboanga del Norte kauban sa iyang acting vice governor nga si Honorable Atty. Julius Napikit sa Luwigan sa Zamboanga del Norte. Ang GNP Fort Nursery sa Barangay Lingasad natong pulang sa lungsod sa Pulangko ilang nursery si Atty. Junal Napikit sa City Councilor Dakbayan sa Dipolog. Mr. Julio Chanero ang Labor Atasyon sa Palo, Hong Kong. Si Mr. Muhammad Desan Aju sa ang Parputo sa Dar. Si Angianos Marketing diya sa Dalan Quezon na Dakbayan sa Dipolog. Matawag sa telepono number 212-1148. Si Mrs. Milagros Agustin, Chicago, Illinois. Roger William and Jonathan King of County, Northern Ireland. Lain na pala ka na ito matong Dapitan City Councilor Honorable Alimayo Dagpin sa Dakbayan sa Dapitan. Si Second District Congresswoman Glenda Labad-Labad sa House of Representatives representing Second District sa Buanga del Norte. Ang National Grid Corporation of the Philippines Industry Pinagpaibol at ang ato nga proyekto na mo ipalambo sa natin sa kuryente na tubig. Napamagdima, wala na lang mga kanang maubos-ubos ng kuryente, nga nakadaghan ng demand sa kukusog, ang demand sa kuryente sa ato, ang tubag na lang kining bagong proyekto sa ato nga 138 kV line transmission project sa NGCP. Masab kini mga pahigalan po nung ni Ma'am Beth Ladaga sa NGCP. Atong pasalamatan si Board Member Ronilo Lee, nga pangilis Kapihan sa Dipolog, City Councilor Honorable Tony Ruben Ligorio, City Councilor Dipolog, pangilis sa Kapihan sa Dipolog. Si Board Member Paki Jinchang, Minority Floor Leader, First District Sangguniang Panlalawigan. Ang JNJ Trade Center kauban sa JNJ Trade Center o Factory Enterprises dito sa Dakbayan sa Dapitan. Si Vice Mayor Alfredo Baitit sa lungsod sa Pulangco, si Engineer Gilbert Cruz sa Petra Cement Incorporated na sa Irasan at Luwigan. Atty. Chris Bardagan Jr., Legal Consultant sa Kapihan sa Dipolog. O si Mr. Vicente Tiangson dito sa New Jersey, USA. Pasalamatan sa nato ang Shibu Center di Santa Isabel na atong Dakbayan sa Dipolog. Shibu Center na atong matawag sa telephone number 212-5897 at 212-2865. Alas problema sa mga sakyanan, maintenance o mga spare parts at accessories needed, Chevy Center na alabi na pwede naman makuha mga sakyanan nilang Honda, Toyota, Mitsubishi, Isuzu na din factory warranty, pwede financing, pwede subcast diya nasa Chevy Center Pantapilomina itong Dakbayan. Ang ENO Seafood's House sa Barangay Bara o diya nasa FSA sa College Park itong Dakbayan sa Dipolog. Ang MS Furniture, ang eksperto sa pag-customize sa inyong mga furniture repair na himong bago. Ang Cars, Aircon and Refrigeration, nagtapalat kinis lang sa MS Furniture dari na highway torno ni atong Dakbayan sa Dipolog. Lahi sa nagpalayo ka na to, mao ang nagpalayo ka na to, ang one-stop water refilling station. One-stop water refilling, matawag sa telephone number 212-1278. Di pa lang sa kita sa mga kabubutong ni City Councilor Honorable Marilo U. Calibo sa City Council sa Dakbayana sa Dipolog. Masab ang Dipolog City Institute of Technology, DCIT, nagpaliusap kanunay sa Kapihan sa Dipolog. Ang ilang Maritime Review Center, nakaproducer na kinigdaghan kayo mga successful reviewer na may pasal sa ilang board exam. So DCIT na ta, alang sa kasiguraduan sa atong edukasyon sa itong kabataan. Imsab lang napaliw ka na ito mga atong undersecretary sa NAPSI nga kanhi Dean sa College of Law sa Rizal Memorial State University, Dipolog Campus, si kanhi Second District Congressman Atty. Rosilier
Matoy Barinaga wa kauli. Og imo sab lain nagpalit kanato mao ang dapitan Aquamarine Park Dampa kauban sa inato lang restaurant nga under renovation sad karon, og ang Fantasyland dito na sulod sa Gloria di dapitan sa dakbayan sa lapitan gipagiya ginumala ni kani First District Congressman Romeo Nonong Halosos. Roy Plaza o Roy Plaza Annex sa Rizal niatong dakbayan sa Dipolog sa mga gadgets upang papanginahanglan labi na sa mga NTC at radio transceivers og ang Metro Shoppers, Metrocom og Fan World sa Dalang Rizal niatong dakbayan sa Dipolog. Balik sa itong kapihan sa Dipolog. Thank you so much. Gigreet na gyud ni Julius iyang pagumangkon. Happy Pansit Full birthday to Vince Zoro Salaveria. Greetings coming from Kapihan sa Dipolog, especially from Tito Jules Salaveria. Og ang nakaungong nga pangutana ni Julius, akong basahon og balik. Unsay accountability sa PDEA or PNP kung naay mahitabo sa persons in custody ninyo? Naabay administrative sanction kay kung ana ako no sa kung ana sa custody, meaning to say safekeeping. So if something happens to a subject, the custodian shall be answerable. Okay, Sir Jury Rocamora, and then Assistant Regional Director Rani Dilicana, and then si Police Superintendent Jonathan Yabo, in that order. Go ahead, Sir Jury. Anything action sa mga operatiba sa ubos subject for investigation sa amo ang national office or regional office. So kana gisabit na mo kagulingon ang amo ang action, amo ang report, isubmit ito, it's up to them to determine kung dunay mga lapses dito. So di ko katubagan naman ang gawas ni Attorney Ronnie Delicana. Okay. Assistant Regional Director Delicana, please. Dili mo na ko i-preempt ha kay karon daw pa. Pero kanang offhand na kay responsibility ngon ani, then wala nimo gibuhat ang dapat buhaton nimo. There is a possibility nga you can be guilty of neglect of duty. Pero lang tao na to na kay naabya mga ginaingon ta nga kanang force majeure. Even if you have the responsibility, you did what you have to do. You did all you can. But in spite of that, nuwa mo ipikto katong imong exercise of responsibility. Well, lantaw na to, no? Lantaw na to. Pero kanang minimum is possible neglect of duty. Pero lantaw na to na. That's why nga subject gani siya sa kuan sa investigation. Dayon, backride lang po ko question, sir. Kaya amang mga kuan ba, mga haka-haka na is this not a form of extrajudicial killing kuno kuning nahitabo karon sa Dipolog City? Kay mingon ba kag extrajudicial killing mo ang explanation diri sa mga legal minds last two Sundays ago kay state sponsored killings. Okay, sir, please. Kini pod I would look at it as a crime. Take note ha. Tinuod tong ingon ninyo. Had the suspects been alive, they could be materials for evidence against other persons who might be involved in the drug trade. Mao na intention sa PDEA nganong gidakop sila o nganong pag-implement sa search warrant gidakop gyud ug ang intention is i-file ang kaso. In fact, kung later on mo tugan sila kung kwanto, that would be very very beneficial for the state. Pero again, as I have said, gipatay sila. The perpetrators of the killing are criminals. They should be prosecuted. In fact, the intention why investigation should go on is para makakuha katagpuan ka ng evidences to pinpoint who were the perpetrators. Because we are interested also nga anong motibo nga patyo ninyo ni. While on one hand, pasalamat nga walay nasamad sa atong tropa, but we cannot just brush aside the fact that somebody got killed. And it is a crime. As to
the insinuation that this is extrajudicial killing, well, sa PIDEA, dili na mo ikondon ang ingon ato. Interested me at sa ingon ana nga kuan nga sitwasyon, because as we have said, they are potential witnesses also. Okay, thank you, sir. Pero hirit paghapon ko kanang what if naay mga tumadal the issue para masakay sa issue, di ba? Para musikat pag appeal sila, di ba? Mangitag mga issues nga sakyan naman gid mga inana nga personalities, di ba? What if biyunan nga ato nang idangop sa human rights kay human rights violations na aside sa extrajudicial killing na. So ako jud kang lisod-lisuron. Sige, sir. Okay gihapon. We have to take note that if you are going to raise one particular case to show human rights violation, kinsa ang nag-violate sa human rights? Di ba ang perpetrator? So, yeah, tinuod. Everybody is welcome. That's why gani nga, kung naamoy information, give it to the police because the investigation is still ongoing para ma-determine nato kinsay responsible ani. Open gid na kaayo. And as I have said, even PIDEA is open to the investigation. Okay. Sir Jury Rocamora, who do you think will benefit out of the deaths of Maral and Acevedo? Kinsa po'y nalipay atong pagkamatayan nila? Kinsa man tayo, kinsa kay makapahimulos ato nga gipatay man gyud sila kay ingon lagi sila nga ubuhi pa to dagan kunong makanta ko no kay pero ang problema po yabag po lang matod pa ni Sir Yabo yabag po ang pagkakanta no dagan mo ito mga i-implicate di ba so kinsa man ka ang mo gain atong to sa ilang pagkamatay. Unang-una kung doon na sila i-implicate ato pwede man anytime do makaadto man sa kin silang pamilya abogado during the time katong paghuman sa dakop. I suppose doon na siguro kung nakataas nga oras kung doon sila gustong ipasupot yun nga mga makamatuoran adto Lunes pagguto ni tabo sa gabi so doon na to I do not know kung doon ay nakakuha sila pero ila tong call nila nga makuha sila mga information or statement gikan sa duha kasi maka-benefit actually kasubo na to walay gusto na tong mamatay una-una mo redown na sa performance na mo sa security aspect kisa gusto mo itaral imong kagulingon. Ikaduha, ang atong purpose gyud dito nga ato siyang dalon sa hustisya sa korte. Gani daghang kay mga rason. Dunay granada, dunay pistola, then with that kind of information na na-receive namo, daghang kay opportunities kung doon na nantay ka ng dautan di mayo nga intensyon during the time, early morning. We had all the opportunities, pero we opted not to do that. Ano man balaod ang atong gi-enforce nato. So, wato na nagi-entertain nga idea. Atong dalon siya ang purpose ato aron kung doon naman siya ikanta. Kung mayabag ka og mamay kag tunod dia kanta. So, katong dunay mga katong third parties kinsa bag partido nga gustong mo interesado na they have all the opportunities. Pagkahuman sa dakop, pagka Domingo, pagka Lunes. Pero it seems gani sa Lunes wala sila abogado gani. Wala gini nag-attend nga abogado. So, walay nag-atiman, walay nagkuhan. So, ngadto mi sa PAW, ako pa'y nag-escort sa PAW. Oo. So, ngadto, ang ilaha lang, doon na lang mga opinion gikan sa uban. Though, di man ta mo entertain ng opinion. Pero, kanabang, ang kining pagpakabuhi na to, matapos po pinaagi sa to, yung sa pagpakabuhi. Pagpikabuhi na to. So, kung tinuod magayon ng gi-allege nga gun for hire sila, freelance gun for hire, then that's the eventuality. So sama sa moong trabaho, kung kami engagement na nga trabaho delikado, so we anticipated mo at the end of the day, violence gyapon ang amo ang encuentro kay kuan mo repel mi kanang violence. So mao gyud nakadaadlaw mong anticipate. I-expect na mo kadaadlaw. Okay. Yes, Sir Robert Pinsoy. Sumpa yun sa pangutanan ni Ma'am Edith, Sir Jury. Sa kadugay na ninyo nga nag-operate, nag-surveillance sa atong mga drug syndicates, mga drug couriers, are there established identities of contending or opposing drug dealers or drug syndicates nga posible nga mo'y nagbangga or nagkompetensya
nga maoy posibleng perpetrator ani ni ang mga hitabo nga ingani. Di na ko i-preempt, di ko muhatag og speculation. It's up to the police to investigate that. Basin og makuan po ng tama, kuan sila. Pero sa by mere fact nga sila alleged freelance gun for hire, pinakabug ato nga dunay posibleng nasuko. Established ba na gun for hire ito siya? Per information lang. Oo. Alleged lang. Oo, alleged. Pero naman yung inyo kung pagkuan sa pag-treat sa information nga medyo reliable ang source, A1 o ano ba? Dili siya A1 until such time ang ballistic sa iyang armas dito ma-connect dito dayon kung i-tactical interrogation to siya dana siya ikanta, pero so far wala siya ikanta sa mua. So katuunta may balang to natin. Kay kadyot ra man ang panahon nga naa ninyo. So wala og gyud siya tagad nakakanta kay napatay man gud dayon gud no, sayang biya po. Di sa part of mga interesado, information katong interesado unta nga dunay makuha dayon kay sa mga proseso man may file man namo. Then sa TI di man motug-an wala may istorya, di wala may istorya. So nato pugos ihan ang katungod human rights niya. So kung doon naman gani, kung ang ilang insinuation nga doon naman gani, ang buto sa buto ko, ang opportunity dako kayo. Kay kung i-anticipate nila kani high value ni nga pudi mo istorya, ato ning dalion. Sabado, nadakpan mo sa buntag. Hapon, gabi, Domingo usa ka adlaw, then Lunes usa ka adlaw. Anong kung doon naman gani, anong wala nakakuha og statement ang abogado. Gani wala abogado nga nagatiman. So, kanang insinuation murag afterthought na lang na mangnani tungod kay namatay tungod kay nani, pero wala tay basihan, wala tay basihan. So, sa ani karon nga latest no nga nang hitabo. Mag-expect ba ta ani nga nanapoy similar nga incident or magkuan na mo kanang mo lessons learned baton pa nimo ganina nga kay di ba napapud siguro yung mga drug personalities diri nga mga high value target nga gusto man ninyo nga madakpan no kay mas maigi itong madakpan para maka-squeeze gid mo information to build a strong case para mahisayran po makunik-kunik to mga dots o kinsa ka ito mga involved sa drugs, illegal drugs, especially sa katong mga protectors kay naman narco politics ko. Sir Jory. There is always room for improvement. Sa part na mo, lessons learned, basis na siya for refresher training or whatever nga say consequence ani. Tagay mig chance nga mo level up mi sa mga security. Tagay mig chance nga amo pa magukod gihapon mga high value targets pero amo pong concern ang security nila. Okay. PNP, kadya ta ha. PNP. Palitan mga yung tabang, security escort and all those kuan mga requests ang PDEA kay importante ni mao ni mo na pinakalit bitaw nga naabot tayo diretso si kuan gadalag mga supplies mo ni mo na. How soon can you mobilize your men to assist and help the PDEA? Yes ma'am, automatically sa PDEA pa namin sa likuran gid nila permi kasi sila may lead agency sa drugs. So sa ato ang PNP kung asa dapit nga police station anytime sila makapangayo og additional escorts or mga security mo. Pwede ba ang kanang mo engage appeal na? Yes ma'am, yes ma'am. Ready for anything? Yes ma'am. Ready for unsay mahitabo nga worst scenario, andam gyud pero nga to ang PNP. Okay, yes Sir Robert Tinsoy. Nakita naman yun nato sir, mga guest nato karon nga namurag na modus operandi na gyud ni nga pahilomon gyud diretso ang tanang mga madakpan especially kung high value. Is it possible attorney nga naay one-stop shop? Kung naay one-stop shop para magkuha tag business permit, napoy one-stop shop pag proseso aning mga high value targets nga dili na sila mag adto pa og laboratory adto pag asa diha nga ma-expose kay sila. Okay, imagine katong nahitabo sa kay Espinosa naa na mismo sa prisuhan pa gani napatay pa yun. So siguro I think it's high time nga kay di naman ni ordinary nga gera, this is drug war and therefore naagyo mga mo protect yun sa ilang kaugalingon labi na sa ilang network. So siguro one stop shop nga dito na i-process ang so maybe this calls for policy recommendations sa inyong level sir. So any possible plans on this? Actually sir, naa na ron, nakasulat. Natay una-una to ginagamit gani na mo ni nga kampanya kanang barangay drug clearing operation.
na ay uplan sagip. Kining uplan sagip is a board regulation coming from the Dangerous Drugs Board. Na ikuhan dira gud nga kanang mga surrenderies, even ang mga pushers na mismo, if they would opt kanang tinuod nga kuan nga surrender, dili ra to kanang mapaila, sir, surrender ko, kanang murag joke man nga surrender ba. If you are not going to give serious information, you cannot be admitted to witness protection program. Iba biya kung sa witness protection program ka. So unta sundo natin ning kuan kay nay procedure dira. Ang lisod kay ang atong mga personalities murag dili man ganahan magtabang sa kining overall nga programa. Mao gani na ingon ako, until such time that you are out there in the ground, you will always have the risk nga naman na kay mga nakatrabaho sa una nga kanang in the illegal drug trade nga kuyawan nga kini siya basin mo squill ni later on, before ka makasquill patay na. Kano sa ang time nga dapat mo surrender, tinuod ka surrender o execute o kanang kung kinanglan ka affidavit and have yourself be admitted to witness protection program. Without doing that, I would say PNP, PDEA cannot guarantee your safety. Actually, kami man dili gani namo mag-guarantee gyud ang among safety. Si Jury is, I would say, a veteran drug enforcer na, dugay na gyud nga kuan. Per experience, wala nahitabo ngayon ana. But during that time, si Jury mismo nakita niya, pwede mahitabo na mo ang ngayon ana. So, mao na kinahanglan mag-upgrade mi sa among security protocols. So, as to who is safe o kanang one-stop shop, actually na ay balaod na ay regulation pertaining to that. But we have to be serious as well, especially the drug personalities. Walay safe. Bisan kami dili mi safe. We have to protect ourselves also. Okay, additional information coming from Sir Jury Rocamora, please. Ni Sir Pinsoy katong to ang crime lab mismo na dito. Siguro na ilang nang gikuan gud sa ilang arrangement nga kaning crime lab mo supposedly apart from yung regular nga law enforcement nga service. Kay forensics man sila. So regardless kung law enforcement nahasuok po to sila dito, sir. Okay naman ma'am kung kuan. Okay ken araman ta sa kuan, araman sa. Diba mas mayon tatog duol sa kampo? No? Sa IDG na di ana? Okay, kanang nam ko i-text nga kuan ko no during operations ko no instant labi na dagko ko no nga mga drug operations kining mga drug syndicates high tech kay sila. Unya atong gobyerno PDEA, PNP kulang og resources, ang mga kanani ang kuan nila ang mga logistics ana. So mangutana ta, sir, next year apil balas budget kay para alang mga pang-ambuson, pang-kuanon ana, ready bulletproof vest, sakyanan nga sakto kaayo, ana ba? So unsa po'y mga plano para ma-improve, ma-upgrade ang PDEA para next year? Sa budget, sir. AK by 1 take 1. Ato sa Russia o China mo palit og arms, okay? Actually, sa tinuod, that's beyond us. That's legislative in fact. Lagi kay ang syndicate, ang mga sindikato grabe kaayo og mga high-tech kaayo mga armas ug uban pa niya. Sila sus tanawa tong nahitabo sa Luyos Bulwagan. Di ba hangtod karon blanco ingon pa ni Police Superintendent Lito Andaya, blanco kay wa kuno kay asa dapit kuno ang mga bala kuno gikan ug anong namatay tong giiskortan sa kuan sa mga jail guards, no? So sir, yes, Regional Director Assistant. We can only recommend, actually during budget preparation, ang ahensya mo mangutana man sa kuan sa mga regional officers unsay mga kinahanglanon. Eventually kanang national headquarters is going to consolidate all the needs, but we have to take note, the agency can only propose. Pag abot dito sa Congress, eventually it's Congress who decides how much
they are going to give its agency. So, mao gani na tinuod ng inyong kuan, ang inyong observation. Karon, war against drugs is the centerpiece program of the Duterte administration. Kana po dira nato makita eventually kung unsay resources nga i-pour in nato sa ingon ani nga programa. If it is a centerpiece program, then siguro entitled man siya sa centerpiece budget. But I would say PDEA and PNP, it's beyond us. It is up for our legislators. Okay, kadiyat lang kay naginapos mo itong portion. Ato po na sila pagutan noon bahin sa ilang accomplishment. Unfair ba itong idabo-dabuhan na pagutan na ganina ra dahil mga controversial issues. How about their good deeds? Ang ilang mga maayong binuhatan sa ilang napabuli bad deeds. Nagani questionable. So, ahang tapos start, Sergio Rocamora, ang PDEA nga mga accomplishments karong mga panahon na, especially nga murag daghan-daghan na mong nangadakpan na nga kuan nga mga drug personalities. Atong Napabay daghang dako nun? napagyud. Atong isulod sa kuan, isulod na to sa era ni President Duterte, July 1 up to the present. Sunod-sunod gani si Sir Yabo usa sa mga atong partner dito sa Dapitan nakakuha tag 50 grams ito nga so far wala pa to sa history. Dayon sa Bayang Galas dayon katong 118.5 grams. So sa history na to nako kay siya og kanang significance sa amin. Tungod sa kampanya nga intensified siya, gawas po sa encouragement sa atong presidente kay kung wala po ang presidente to tanan gud mura mag normal lang. Karon nakita nato nga daghan nag-surrender by volume na, high volume na to nakuha na to. Gawas pa daghan na po mga informant karon nga gikan sa community nga isog na musumbong kay protected man sila. Nakita nila nga presidente mismo suko ang pulis suko, so tanan pwede sila masuko po. So naghatag sa information daghang nangadakpan nga kapitan, daghang dakpan nga konsehal sa barangay, law enforcement officer bagon gani na kuan lang bago lang retire namatay. Dayon daghan ta mga high value targets atong katilingban nga kaniadto untouchable. Karon tanan ang kontra tanan LGU, law enforcement officer, ang kontra nato tanan ang mga drug lords and drug pushers. Unlike before, maglibot at kisay kontra nato o kisay kakampi nato sa mga law enforcement officers. This time usa ta tanan. I hope ang media pod. Pero ang kapihan sa Dipolog, wala kahapon tayo problema diri sa tuwa. Okay? Maintain mo na ito. Okay. Police Superintendent Jonathan Yabo. So formal sa ato ang accomplishment sa PNP sa Tibok Probinsya magsugod ta sa July. Hangtod karon, doon na tayo 12,000 plus ang mga surrenderi. Doon na po tayo 20,000 plus ang mga balay ang atong gibisitaan, no? Then we have 171 drug suspects arrested. Buhay na siya. Out of that, doon na po tayo 19 positive police operation nga namatay, no, sa mga drug personalities. So far sa mga karon, gikan sa ato ang project double barrel tukhang o high value targets, ang PNP Bugaro nag-operate na po ta sa double barrel alpha. So ato nang sa double barrel alpha, ato nang gi-appeal ang barangay drug clearing operations. Musa nag-invite mi sa PDEA nga gatong giseminar ang atong mga hippie. Tapos doon na po tayo bagong programa sa anti-illegal drugs kaning gitawag na tuog tapang. No? Binakog tikwang. Tapang na tapang, tapok hangyo, no? Tapok hangyo ni siya. Dili na barang house visitation doon na po tayo tapang. So sa pagkakaroon atong continue gyapon ang atuang kampanya batok sa duga, hinaton ta atong mga katawhan makiktimbayayon sa atuang kapulisan, sa PDEA, sa LGU para mahuman na ning duga dinhi sa Pilipinas, no? Tanaw na to ang sa PNP, ang atuang chief PNP in town ning hilak na dito sa tungod sa nahitabo sa atuang kapulisan nga ang uban nga kapulisan dito gyud nagkuan sa illegal nga droga. Okay. Kada bang dinakpan ninyo nga money, is it properly accounted for? Kanang asa man napunta ka ba sig recycle ba, di ba? Naman joy. Let's face it, it's a sad reality. Kay narco jobs na mga anak ipang recycle. PNP nakadakop, PDEA nakadakop. Dayon pila ka to ka grams
mora ni gitugan kay gipabaligya sa mga assets ang uban, bahin na pod sila. So it's a never ending cycle. Bago ra na nahibawan, di ba, nga na-expose. So dili sa atuwa sa Sambuanga del Norte, focus lang ta sa tuang province. Unsa po, asa po napunta tong inyong mga dinakpan, like dili lang sa drugs, kay naka-embargo gud mo mga granada, mga unsa diha. Asa naman turon? Or nahimo ba ni silang o napasaka na ang kaso, nahimong ibilin siya sa korte. Pero wala pa po napasaka ang kaso, asa na po ito napunta? Wala pa po ito napunta sa mga ihalas, no? So, this is just an open-minded, no? Nga mga discussion sa atong dili ta gusto lang gud nga kuan bitaw ang PDEA o PNP nga mga bad eggs, mga nana. Gusto na to nga limpyuhon man gud pod ang inyo pong mga rank and file, no, sa inyong organization, especially so nga kamo moy gihatagan og katungod sa balaod nga moy mudakop, moy mo kuan kanang mo appeal sa prosecution dito sa korte. So Sergio Rero Camora, please. Kung wala pa ma-file ang kaso, ang tanan niya na confiscate na seized nga mga evidence naa sa investigator, naa sa arresting team unit. Kung na-file na adto sa prosecutor's office, naa dito sa prosecutor's office, gawas sa ammunition o kanini mga explosives kay amo nang ihata sa mga agency sa Philippine National Police. I-turn over din na muna. Di na padugayon na mo siya. Part na siya sa chain of custody. Dayon sa proseso. Kung droga, diretso na siya within 24 hours sa crime laboratory. Kung kwarta, adto ni hatag mo sa prosecutor's office. Dayon kung kanini maghatag pa death certificate mo na to sa fiscal's office, dayon ila ko nung ibalik sa mo ang actually first time na ko ni sa kong experience na ko ngani nga wala maday na file na mo pero walay namatay ang first time namatay ang suspect or ang akusado kung na-file na ang kaso. So amo tong tagaan mo certificate sila, dayon katulong mga magpa-advise pa miyan kung say may tabo to ebidensya. Ang kwarta intact na siya. Doon ay giingon dito sa... Pila na ito kwarta? Nakalimot kung pila to. Pero gamay-gamay ra. 6,000. 6,000. Na gi-allege nila, gi-claim nila nga dili ko to ilang kwarta, so dili sa part sa kon. Dili sa mga manggod pag naa sa imong position atong pagdakop, amo nang ibutang iapil na mong inventory. Aron walay duda nga do nagikuan. So it's up to them to allege na kaning niya dili ni siya kaning income sa kuan. So it's up to them. Basta klaro kayo ang appeal sa inventory. Panalitan ka ng mga cellphones kay naaman diha ang mga contacts nga inyo pa man ipang trace up. So naa pa silbi na ninyo dayon. Atong pag-file na mo sa kaso dito sa fiscal's office, among gi-appeal ang cellphone. Pero doon na may intention tong among i-retrieve mo, among i-custody na mo para sa further investigation. Oo. Mga connections dito. Pa forensic examination na mo tong tuang posibleng daghang mahibala na to adto. So that would be part sa investigation na to. Inaot lang ta nga wala dito ngalan ni Edgar no sa cellphone. Joke. Assistant Director, please. Actually para sa consumption sa atong mga tagpamina o viewers no. Kining ginaingon ni jury naay provision on RA 9165 diha. In every after operation under section 21 operatives are required to conduct inventory. Okay. If the operation is a buy-bust operation, the inventory is done either in the office of the operating team or nearest police station, whichever is practicable. But in search warrant operations, the inventory is done in the place where the search warrant is served. Seems na buhat na ni jury. Okay. Kanang mga recoveries, there is the obligation on the part of the operating team to whatever nga gikuha nila, ibutang yun sa inventory. If there will be lapses, kanang nakagikuha wa nimo gibutang, you can be held liable under section 27, misappropriation, misapplication or failure to account. Kanang ingon-an nga violation dili na joke kay ihang penalty ana is life imprisonment. So mauna nga kanang naay mga reactions nga nangawala ana. If you have information, you have proof, show it to us. We are going to prosecute those who are guilty of doing it because we do not want the drug war to be tainted by commission of crimes as well. Correct. Commission or omission. Yeah. Of the crimes. Okay. PNP, Police Superintendent Jonathan Yabo.
kanang inyo pong makuan sa inyo pong kuan. So, regarding sa kuan ma'am sa membawa pag inventory, pareho ra gyapon yung procedure ani sa PDEA. Kay doon naman tay gitawag na mo og flow chart, mao ra gihapon tong gisulti ni sir nga within 24 hours kinahanglan masubmit na sa crime laboratory ang drugs ug ubang ebidensya nga like example sa firearms isubmit na muna sa crime laboratory. Okay, last question. Ang sa una, labi na sa mga kaning movies, no? Og sa actuality gid na. Mao. Kuan manggod ka ng to penetrate the drug trade, kinahanglan nga maapil kag sip-sip. Sana? Soyop. Mga DPA ba, no? Muna nga, ang katapong mga pulis mismo nga naa sa drugs unit o kanang sa PDEA nag-implement, mga adik-adik pong mga dagway. Pero karon lang, ilimpyo man kaning mga dagway lang eh. Di ba? Chuyan man lagi. Nga naman to sa una, nga inana man, unsa ban, it goes with the time? Unsa ban, Sir Jerry? Sige. Mga schools of thought na siya. Nga kada era doon na yung mga lain-laing style na. Kung nakita niya clean shaven ta, tungod kay team leader ta, kita ta sa mga tao. Pero doon na tayo mga sakop diha nga mga mura na mga drug pusher, drug addict. That is part of our cover. Kung kanang magsuyop sa operation, documented na siya. DPA ka, documented na siya. High value, high volume, dako kayo nga kaso, dako kayo nga mong i-build up. Pero di mi ka basta-basta o gamit without that. Unay cost diha nga, doon na may authority diha. So, din, napo na siya procedure po, program kung i-detoxify ka, kung grabe mong pag-penetrated to. So, kung nakita sa mga nga wala yung nana, because ang stand mo, handle me og agent, active agent, kanang action agent, nga mo ang gihimo na mo aron maka-penetrate. So, daghang mga pamaagi style sa drug law enforcement officer nga. Ang uban, di na mo i-explain kay amo na to siyang secret. Street craft na to. Okay, yes. Sir Yabo. Sa PNP ma'am, naaraman ta sa ubos nga level, no? Wala pa mi ka experience ug inana nga mo gamit yung droga. Ang ato ang police kay from time to time na ami random drug test. Muna among likayan. Sayang lang kung bisan pag operatiba ka dito sa illegal nga droga, magpositive ka sa drug test, sorry na lang po, no? Na karon magtaas na ang sweldo sa PNP, sayang nga yung madismiss lang tato na. Pero okay sir, si Assistant Regional Director Dilica na, kay palitan, na-hook na gid siya. Completely. Ang PDEA, kay agi niya DPA, niya na-hook na gid siya. Niya, saan naman tugtuan na yun? Tinuod po. Apil na sa sindikato. Actually, ang general rule, bawal yun magdruga ang operatiba. Bawal. Ako in my assignments, na ko prior assignments, Region 6, NIR, Negros Island Region, and eventually dito sa PDEA Academy, then Dere. Okay. During that time that I was in in Region 6, OIC ko atong time na random drug test i-conduct among personnel na usa nagpositive. Ingon siya, sir, nag-operate man ko a day ago. Maunay nag-positive ko kay nakasinghot dito sa wa siya mo admit nga nga nagamit siya. Nakasinghot ra daw kay dira man dito ka nag-penetrate ka, kita nimo nara mo sa usa ka kwarto. Okay, mao na explanation. Pero we have to take note that when we conduct drug test, kanang sort drug test among our personnel, the intention is to maintain the clean personnel in the agency. Okay. So mao na explanation. Eventually, conduct investigation. Nag-positive ka, nag-explain siya. Pero we will not take your word. Kanang hook, line, and sinker. Adto ko sa kuan sa records. Hatagi ko record nga nag-pre-ops ni si Agent A. Nag-pre-ops siya because he is going to conduct a surveillance operation. Walay pre-ops, ikapakita. So, meaning, you did it on your own. If
that happens, you're not protected. It's your own call. Kana maunay ginaingon ni jury, kanang nanay proseso, nanay documentation. If you can justify nganong nag-ingon ato, then maybe you will be spared. Pero wala kay authority nga moadto dito sa kuan, wala kay authority nga mo there's no such thing as authority para mo suyop. Oh, there's no such thing. Oh, wala. So, but naay instances where even if wala ka ni suyop, pero mo-positive ka because you are in the vicinity. Halimbawa kini, ang area karon naay musuyop sa squad. Aircon di ani, dili makagawas ang aso. So, mag-circulate na kanang kung ga-apply ang second-hand smoke sa smoking, it applies as well in illegal drugs. Yeah. Masabog ta. So, if you can justify now na ang imong presence dito sa drug den was documented because you are on an operation, even if you get positive during a drug test, na kay justification for that. But without the authority to be in a drug den, pag nag-positive ka sa drug test, sorry, goodbye. Katong giingon ako nga kuan nga operatiba, tangtang gyud. Tangtang. So, hopefully wala ta dire kay mga limpyo mga dagway, pero ba yan? No? Okay, so wala na tayo time, no? Seniors na si Tax. Salamat kayo sa pagsanong sa invitasyon namo, no? Nga mari mo dire sa tong kapiyan sa Dipolog para malamdagan ato mga katawhan, mahisgutan nato ang mga kalambuan usab ug ingon man matod pa ni Sir Jory Rocamora, lessons learned, no? Sa maong insidente. So mga yutag parting words and statements gikan sa itong mga bisita karong butaga. We'll start off with PDEA agent Jory Rocamora, please. Ang tanan nga panghitabo karon dunay namatay, dunay nadakpan tungod sa droga, tungod na sa bisyo o paggamit o kaning pagpayot og droga. Ang pinakamensahe kana yun, pinaka bottom line ato ginang likayan. Kaya kung likayan mo na siya kaning ato mga nangamatay, may likayan po nato na siya. So, dili pa ulahi ang tanan, mo-surrender sa pulis, magbag-o, ayan na pamaligya ay napaggamit og droga. Okay, surrender na guys. Si Police Superintendent Jonathan Yabo. So, on behalf of the Zamboanga Norte Police Provincial Office, kami nag-auhag sa tanang katawhan nga magpuyo kita sa malinawon ng kahimtang. Very well said. Assistant Regional Director sa PDEA, Attorney Ronnie Delicana. In behalf of Director Josie Pladip, our Regional Director in PDEA Regional Office 9, kami sa PDEA good, salamat yun kining inyong programa Kapihan sa Dipolog, because PDEA is given the opportunity to relate with our constituents nga mahibawaan nila kung unsay gakahitabo karon o kanang mga ma-relay nato nga mga information about drug operations, procedures on drug operation, by letting them know sila mismo mahatagan natong opportunity malikayan ang problema sa illegal nga droga. Mayong buntag. Thank you very much. Okay, thank you so much, Attorney Ronnie Delicana. Edgar Saranda. Okay, maraming salamat dito lang. Salamat sa atong mga bisita. Just to remind everybody, labi na sa itong mga sulit paminaw, the war against drug, it's everybody's business. Dili lamang kay sa ato ng mga ahensya. Kung sila lang ani, di kita mahuman. So pag mahuman ng termino sa atong bago presidente, kinuha ang drug. So it's everybody's business. Dili, monkey business. Dili, okay. So, Robert, Pinsay. Gusto makausap pa atong suportahan ang programa sa atong Presidente Rodrigo Duterte, kay siya ang naninuod yun ni ining problema sa droga nga o wala pa kuno niya sugdi naglangoy na tatanan ron sa droga, no? Ingana nakalala ang sitwasyon. So atong pasalamatan ng atong presidente ug ang atong mga operatives sa PDEA, sa PNP ug atong mga local government units nga naning kamot yun para sa pagsumpo ni ining problema ha. O naigiingon nga unsa atong gitanong mo itong anihon, so magtanong tag kaayo o paghigugma sa ato isig katawo sa Ginoo para moani usab kita niini. Daghang salamat, may buntag ka natong tanan. Thank you so much. Amen, no? To God be all the glory. Ang tanan para sa atong labaw nga magagagahom, no? So, thank you so much. Ang Kapihan sa Dipolog magpasalamat
sa makausapa kang Sergio Rocamora sa PDEA nato sa Sambuanga del Norte, Police Superintendent Jonathan Yabo, daghang salamat ngadto kang OICPD Edwin Binaventura Wagan nga ingon siya magpadala lang daw siya ni Sir Yabo, og ingon po daghan kay salamat ngadto kang Ma'am Charis Yabo gipahulman niya si Sir Jonathan Yabo karuputaga sa atong kapihan sa Dipolog, of course straight from Sambuanga City kanunay si Assistant Regional Director Attorney Ronnie Dilicana. Abigan na kukuyog karon si Regional Director Joseph Ladip kay suki ko nato sa kapihan. Dayon sa itong mga panelists, si Mr. Robert Pinsoy, si Edgar Sorenda, si Julio Salabiria, magpansit karon, tapos si Pons Ruda, nga tuwa, gahinuktok, ka-monitor sa itong kapihan sa Dipolog. Daghang kay salamat kadto kang Mr. Silver Padiatico Dundiano nga may nagdala sa atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Click sa YouTube na diha ang kapihan sa Dipolog tanan nga edition sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Thank you so much ngadto kang Expedito Tax Ilumba nga may nagdala sa ato ang tingog sa kahanginan simultaneous broadcast RMN DXDR 981 AM o ingon man IFM sa 94.1. Dito sa istasyon sa ato broadcast center, daghang salamat kadto kang Edgar Sorenda, dito kang station manager Edgar Dagono. Kini sa Edward Pointito mong inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog. Mingon kaninyo, happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away. Alam mo sa